Hi, Rocco. How are you, Pars Rocco? Hi, Mars Camille. Hi, Echo. Hi, Rocco. Good. I love you too. Ito. Wala ba sinasabi? Kaya mo sinabi. Hi, Echo. Nice to Pars, meet you. kamusta ka na dyan? Kamusta naman kayo ni Mrs. these days? Sino ba nga hands-on sa mga gawaing bahay, Pars? Sakto, nabanggit mo yung word na plantito. Naku, puro gardening ang ginagawa namin. Ngayon, nakakatakot na rin lumabas para mamalengke. Mas nag-invest kami sa mga seeds ng gulay. Okay. Tapos, tatanim kami. Veggies. Para hindi na rin gumastos, di ba? May libreng gulay. So at least napapractice rin yung pagkain ko ng gulay. Kasi hindi talaga ako mahilig dun eh. Ay, ang bongga nun. Ako mahilig ako sa gulay. Yun ang eggplant, Rocco. Pero, hindi, Pars, Uy, ang Echo, brainy sa nung totoo lang yun ang nauna ko na-appreciate. Okay, tamo. Kumain ng talong. O, diba? Kaya nga I love you too. Oo. Wala akong sinasabi. At saka hindi, Pars, ang smart nung as a plantito, siguro naman sa dami na nang natanim mo ng mga plants na aesthetically beautiful, it's also nice to plant stuff that you can eat. Yes. Yung mga edible, why not? Ganun And naman if you talaga have a dapat place, diba? Bakit na nga naman hindi? Okay, Tama. so Pars, Bakit what ka about... gagastos kung pwede mo naman gawin? Exactly. Pitas-pitas na lang. Oo, at saka, di ba, farm to table nga yung tawag nila doon, or garden to table. Si Oprah, ganun ginagawa. Yes. Si Oprah yun. Oh, and ngayon, si Pars na din. Rocco. Pars, what about latest home projects you're working on? Yung bahay mo ba, kompletong-kompleto na? Or meron ka pa rin bang mga pina-project dyan o tinatapos pa? Yung original na plan ko sa mga artwork, yung mga ibang furnitures dito, pinlace on hold ko muna. Kasi kailangan maging practical sa mga bagay na ginagastos tulad ng pagkain. Yun nga, mga seeds, pang tanim para libre na lang ang gulay. So mas yun ang priority namin. To follow na lang yung mga luho tulad ng mga extra furniture, accent chairs, yung mga ganun. Marami pang projects na ginagawa dito pero at least sa totoo lang maganda na rin yung ganito kasi parang mas gumanda yung journey sa pagbubuo ng bahay namin ni Mrs. Nako, Pars, tama yung sinabi mo. Agree ako sa'yo sa pagiging practical. Totoo, And it's nice to have a project, lalo na if it's building your home or completing your home, never ending yan, Pars eh. Siyempre, you always want to add pieces sa iyong bahay. So, agree ako na hindi mo yan kailangang madaliin. Para din mabili mo yung gustong-gusto mo. You don't settle for something just because you wanna have it. Oh, nice, Pars. Sana all, sana all. Pars, Rocco, para mas ma-visualize natin ang pinagkikwentuhan natin, ipapasilip sa atin ni Rocco ang kanyang humble abode. So, Pars, take it away! Hello mga kapuso and hello Mars for more. Alam ko nakapagkwentuhan tayo at sabi ko i-share ko sa inyo ang panibagong project namin ni Mrs. dito sa bahay. Kaya we will take you on a short tour around our small garden and soon-to-be lanay area. Kaya halika, sunod kayo sa akin. And as you can see, meron pa mga rare plants dito na mga alaga ni Mrs. They have the famous monstera, the peace lilies. Yung iba hindi ko na alam yung mga pangalan pero according kay Mel, very rare sila. Kaya halika, papakita ko yung collection nila. Ito naman ang mga halaman ni Mel. Nakuha namin sa totoo lang, dumating sila as roots. Teka, kuha ko ng isang sample. Ayun. Biruin mo mga kapuso. Dumating tong halaman na ganito lang ang itsura. Ngayon, napakaganda na niyang halaman at nagbo-bloom na siya and soon, hopefully, mabenta na namin. So itong rack na nakita nyo, temporary lang yan para i-house yung mga plants na pinapa-grow namin kasi soon, ayun, ready for release na siya para ibenta. Siyempre, kailangan mag-business kahit may pandemic. So here will be another huge plant box kung saan maglalagay ang isa pang malaking halaman. And on this space, magkakaroon kami, of course, a dining table or lounge chairs. Ayan mga kapuso, okay ba? Para siyang jungle, di ba? So this is what I call the forest or walk path na ala Melissa Gohing na sino na touch na forest. For some reason, gustong-gusto ng mga halaman dito sa Antipolo at iba yung atmosphere, kaya grabe yung pag-bloom nila. This is what you call a red banana.
Tuwan-tuwa ito kasi para siyang arko. Ayun, kapag dumadaan ka. So that's it mga kapuso sa ating short tour sa aming lanay. I hope nag-enjoy kayo at na-envision nyo kung anong gusto namin gawin ni Mrs. dito sa likod para i-welcome ang aming mga guests. And hopefully soon, magawa na namin ito para ipakita ko sa inyo ang finished product. I'm sure maganda-maganda ito. Kaya, see you soon again mga kapuso!